Hello mga batuta, short story lang to. Ito yung mga aso ko na ginip off ko para makalipat kami doon sa Pulilan. Bago ang lahat, sagutin ko muna yung tanong ng isang followers natin or commenters, kung followers ba natin yun o commenters ba natin yun. Sabi niya, bakit ko daw pinabigay yung dog ko, hindi ko na lang daw dinala. Bago ang lahat, yan, lumipat kami doon July. July kami lumipat, may kachat po ako at nag-down kami ng 16K. At nang lumipat agad kami doon kasi pinalis na kami doon sa Balayong. Within 2 years kami doon sa Balayong kasi hindi ko na din kaya doon sa Balayong dahil sa hina ng tubig at madami talagang nagsasabi ay may isa talagang sip-sip sa landlord. Sinisiraan kami. Kasi wala kami daw trabaho, bakit may pera kami, yung mga ganun na salita. Tapos ang ko doon, every year tumataas yung renta. Una 5K pa yon. Umabot kami ng hanggang naging 6K kasi every year tumataas ng 500 pesos kasi tumataas daw yung kuryente at tubig. Yun. Malay ko ba kung ganyan talaga, pero sa totoo lang wala talaga silang permit sa pagpapa-rent kasi hindi naman yun apartment kundi buong bahay yun. Hindi ko nang kaya kasi lagi kami sinisiraan doon. Wala naman kami ginagawa. Kasi hindi kami makipagkaibigan sa kapitbahay. Kasi alam ko kasi basta madami na po kaming naranasan talaga. Kaya ayaw namin makipagkaibigan sa kapitbahay lalo na kita mo na chismosa talaga siya. So ang mga kaibigan ko doon ay mga Muslim kasi may mga sa gilid namin Muslim, yun ang naging mga kaibigan ko. Kasi pag Muslim kasi talagang makipagkaibigan sila kahit ganito ako. Close kami sa kanya. Hindi siya Muslim kasi siya ang inuutusan na titingnan daw ang bahay na pinagbentahan ko. Parang siya yung sip-sip sa landlord. Yun, nakalipat kami sa Plaridel. Alam na alam nila kung ilan yung dogs ko. Sabi ko, kung may sira, babayaran ko po bago ako umalis. At kung may sira man, ipapagawa ko bago ako umalis. Yun po ang sinabi ko talaga. At nag-down ako ng 16K, inutang ko pa yun sa kapatid ng partner ko. Yung bang nagtatrabaho siya sa nagpapautan, parang turko. Doon. Kahit malaki yung tubo, basta makalipat lang kami. Pagkatapos doon, mga 2 weeks pa lang kami doon, nilalagnat na kami kasi ang dami naming mga gamit na hinahakot. Tapos ulan, yung paglipat namin ulan. Kaya kami apat, lalo na mga bata, nilalagnat, tapos sumasakit yung inipin. Ako naman talaga, nilagnat at sa partner ko. May nanganak nga noon. Ang anak, yung paglipat namin nanganak si Bia, na ang mama ni Aya. Yun, doon siya pinanganak si Aya sa Plaridel, Bulacan. Yung nilipatan namin. Ayun, katapos doon, mga 2 weeks pa lang, pumupunta sa bahay na, kasi malapit lang yung bahay niya na pinagawa niya. Dalawa kasi yung bahay niya, yung pinaupahan niya sa amin at saka pinagawa, yung bagong gawa. Ayun, wala silang kuryente doon at saka tubig. Magpapakabit pa sila. Lagi silang pumupunta doon na yung teacher talaga yung may-ari. Teacher yung may-ari. Sabi ko, wala talaga akong pera. Kasi hinihiraman ako ng 3K kasi wala daw sila pangbayad sana nila ng kuryente daw kasi nagpakabit sila. Bago ko lang nagbigay ng 16K pang yung down namin. Sabi ko, may pera ako pang pagkain lang talaga namin kasi ang dami kong aso. So, binabudget ko talaga yung pera ko kasi wala naman magbigay sa akin. Hindi naman ako nanghihingi sa inyo. Di ba? Nanghihingi sa palulis ko na para may makain kami. Nagtatrabaho ako para sa pamilya. Pero, yun, sinabihan ko, okay naman. Mga 3 weeks na kami doon sa kanila. 3 weeks na kami doon sa kanila. Bumalik ulit sila. Kasi daw, mahiram daw sana siya ng 5K. Para maputulan na daw kasi sila ng kuryente doon sa kabilang bahay kabilang bahay sa mama niya kasi hindi binayaran ng kapatid na yung kuryente. Tapos siya yung parang breadwinner, yung teacher. Sabi ko, ma'am, wala talaga akong pera, ma'am. Tapos ko nga noon, yung busis ko kasi inuubo ako, nilalagnat pa talaga ako. Laging pumupunta sa bahay doon, chine-check yung bahay kung ano nangyari sa bahay niya. Pagkatapos doon, umuwi siya, parang naiba na yung mood niya. Pagkatapos doon, kunti lang last na mga 3 weeks and 5 days na yun. Naligaw yung napadeliver kasi siya ng tubig. Naligaw yung nag-deliver ng tubig, binigay sa amin yung tubig. Binayaran ko naman kasi tubig yun. Akala ko sila nag-order para sa amin. Binayaran ko. Pinagalitan ako siya. Bakit daw hindi daw sinabi na nandun daw inatin? Malay ko ba? Ibinayaran ko. Akala ko kasi may lagnat nga kami. Yun, madami nang sinasabi. Laging nag-check sa bahay. Pumupunta yung mama niya at saka siya. Laging sinicheck yung bahay kung malinis ba o hindi. Kasi ang kalat pa kasi mga batuta. Alam nyo, kasi bago lang kami. Tapos nilagnat pa kami. Hindi pa na-arrange yung mga gamit namin talaga. Pagkatapos doon, nag-check siya. Kasi yung yung floor nila, yung floor kasi nila, parang pininturahan lang ng maroon. Tapos, pag yung mag-aasa kami ng gamit, sinasadsad namin minsan, kasi mabigat, lalo na yung aquarium ko, natutuklap yung pintura. Kaya sabi niya, anong nangyari sa bahay ko? Sabi ko naman, isang pintura kasi yan ay. Tapos bago lang ninyo pininturahan to, bago kami pumunta dito, bago lang ninyo pininturahan. At saka, hindi naman pwede pinturahan yung sahig. Kasi matutuklap talaga yan kasi mabigat yung mga gamit namin. Madami na sinasabi. Chinicheck yung mga aparador niya. Hindi pa namin nilagyan ng mga gamit yung aparador niya. Inanay kasi ang inanay pagbukas niya, may anay ang mga aparador. Hindi pa namin nalagyan. Yung iba nalagyan namin, pero yung inanay na aparador walang laman, kundi meron pala isa lang yung laman, yung parang baunan na walang laman. Tapos inanay. Hindi pa nga kami nag-arrange kasi
ano, kasi may lagnat pa kami. Yun, nagalit siya bakit daw inanay yung bahay niya. Sabi ko, bakit kayo magagalit na inanay yung bahay nyo? Alam nga naman na ako ang naglagay ng anay dyan para masira yung cabinet nyo. Nasabi nyo sa akin na sabi ng papa mo na inaanay talaga yung mga cabinet dito sa baba at sa taas. Tapos ngayon, galit kayo dahil inanay yung mga cabinet nyo na hindi pa namin nalagyan ng mga gamit. Sa ano na ba yan, ma'am? Parang lahat na lang po galit kayo. Siya nagagalit ba kayo? Dahil hindi ko kayo hindi ko kayo pinahiram. Kasi alam niyo naman wala talaga akong pera. Kung may pera man talaga ako, tama lang yun sa amin na na pagkain. Kung may sobra man, sabi ko sa inyo, kung may sobra man, kung pwede naman kayo masiis sa akin kasi may bayarin naman kami sa inyo every month. Pero ngayon bago pa lang kami lipat tapos ganyan pa kayo. Sabi ko, "Ma'am, wala talaga, hindi ko na gusto." Sabi niya, "Hindi ko niya din gusto. Umalis kayo diyan kasi ginawa niyong basurahan yung mga cabinet ko. Super baho." 'Yon ang sabi sa amin. Na halos kami lahat may lagnat pa, ubo pa kami. Sabi ko, sige, sige, pero kunin namin yung deposit namin." Sabi niya, "Wala kang kukunin dahil may pinirmahan ka na hindi mo makukuha yung deposit mo dahil lumabag ka sa rules." Sabi ko, "Ano bang nilabag ko? Yung anay na pumunta sa cabinet nyo na hindi ko naman nilagay yan." Yeah. Ang dami niyang sinasabi daw. Siya daw ang may-ari, siya daw kung kailan niya daw gusto palayasin kami, magagawa niya daw kasi siya daw ang may-ari. Kaya super ang sakit talaga. Ayun, naghakot na kami, umutang na naman ako sa kapatid niya. Kapatid ng partner ko, buti yung kapatid ng partner ko, naintindihan kami. Umutang ako, pero hindi pa yung sapat. Buti may followers na nagbigay sa akin. Na kulang kasi yung yung pangbayad ko sa truck para yung mga gamit ko. Kwento lang to ha. Kwento pero totoo to. Hindi ako ako yung pinakalas na naghakot dahil alam niyo ba kung ano nangyari? Hinintay ko yung driver driver ng kulong-kulong kasi maliit na lang yung hakutin. Yung kulong-kulong kasi kaibigan ko na, buti madali yung pakiusapan at nakautang talaga ako noon. Last, hindi pa dumating yung kulong-kulong, pumunta yung teacher at saka yung papa niya nagdala ng kutsilyo, knife sa likod. Pagkita ko, pumasok ako sa bahay nila kasi akin pa naman yun. Tapos sinit up ko yung video, yung cellphone ko para kahit papaano, kahit mawala man ako sa mundo, masisin ko sa partner ko kung ano nangyari sa akin. Kasi ako lang doon mag-isa hinintay ko talaga yung kasi may last na hakutin. Pagkita na kasi nakakita na ako ng 2x2, 2x2 na kahoy na binili ko. Yun, kumuha ako ng 2x2 na kahoy. Tapos doon ako sa loob ng bahay. At saka inopen ko yung gate. Kasi papunta talaga sa amin isa naman yung daan alangan magpumunta sila sa likod. Ano lang gagawin nila sa likod? Kaya ang ginawa ko noon, binuksan ko yung gate. At saka nung nakita nila na malapit na sila, nakita nila na dala ako ng 2x2 na 2x2 na kahoy. Bigla silang bumalik sa kanilang dinaanan. Bumalik sila sa bahay nila at dumating yung kulong-kulong na driver. Sabi ko, "Boss, kung hindi ka dumating, boss, siguro patay na ako dito, boss." Kasi nakita ko yung papa niya na nagdala ng kutsilyo. Siguro sabi ko, ano bang kasalanan ko sa kanila? Na sabi nila umalis ako. Gusto ko lang makuha yung deposit namin na 16K. Pero ayaw talaga. Sabi ko kay boss na sabi niya, puntahan natin sa bahay. Wag, boss, kasi bahay nila yan. Pero kung dito sila pupunta sa pinagrentahan ko kasi ako pa naman ang may-ari nito, ako pa kasi nagrent nito. Hindi pa naman ako sa amin sa aming kontrata. Ayun, dito tayo. Sabi ng driver, walang hiya yun. Ikaw lang mag-isa tapos susugurin ka. Buti, boss, may 2x2 na naiwan dito. Kaya kayo sa mga nagtatanong, hindi nyo alam ang aming pinagdaanan talaga. Sobrang hirap talaga. Kaya ako nagpupursige ako. Kaya nga nirehom ko po yung ibang mga batuta. Sa mga gusto po, sa mga batuta ko, sana po, yan. At saka namimili po kami. Kung alam ko lang yun ang mangyari. Pero sa mga nagtatanong, kung hindi ko ba daw pinuntahan yung sa barangay, paano po? Dahil barangay niya yun. At hindi po ako pakinggan sa barangay nila. Dahil hindi ako taga doon, hindi ako butante doon, ako taga Mindanao. Parang estranghero ako sa kanila. Kaya hindi talaga ako pinapakinggan doon. Kaya yun talaga ang worst na nangyari sa amin. Na wala pa yung dalawang dog dahil give up ko dahil yung nilipatan namin sa Pulilan ayaw sa mga medium size na dog. Kaya pinaubaya ko sa isang tao na akala ko na alagaan yung dog ko kasi sabi ko kung makalipat kami ng ulit ng ibang tirahan na pwede yung malalaking dog, kukunin ko po sila at saka babayaran ko po kayo. Sabi ko. Pero ang nangyari, 2 weeks lang tumawag sa akin. Nawala yung dog ko. Grabe ang iyak ng partner ko talaga. Kasi tingnan nyo yung mga dog ko diyan. 'Di ba? Super linis. Kasi alagang-alaga yan ng aking partner. Alagang-alaga namin yan. Kaya super sakit talaga yung nangyari sa amin. Kaya yung teacher na may-ari sa Plaridel, makarma ka sana, ma'am. Sa ginawa mo sa amin, nawala pa yung dog ko, iwan ko kung saan na yun, karmahin ka sana. Hindi mo binalik ang 16K na aming pera. Grabe ka. Teacher ka pa naman, pero manggagamit ka ng kapwa mo Pilipino. Alam mo yung page namin. Kaya shout out sa'yo.
kung mag-comment ka man at marinig mo yung yung pinagsasabi ko dito sa sa page, totoo lahat to. Kahit magharapan tayo, hindi ka humarap sa akin, ma'am. Umalis ako doon sa bahay, hinintay kita, pero walang humarap sa akin, kahit papa at mama mo. Hindi kayo humarap sa akin. Grabe kayo. Sana karmahin kayo. Yan lang mga batuta, yan lang ang aking kwento, pero totoo to. Ayan, nagpapasalamat ako sa mga iba kong followers na tinulungan ako. Hanggang dito na lang. Bye.